Yun yung ah, blueprint ng government. Talagang isa-isahin yung mga supporters ni VP Sara nang sa ganon ay they can ascertain conviction in her impeachment trial. Pero kung titingnan mo yung Constitution, very, very clear naman. Marami rin akong post sa ganyan. Yung majority rule na lang, binabali pa nila yon. Tapos sinasabi na yung all members of the Senate doesn't necessarily mean 24. It depends on those senators na functionally available or present, which is the basis of the two-thirds to convict the Vice President, which is wrong because the Constitution is very clear. Two-thirds, the basis of the two-thirds is 24 of all its members. Lahat ng expert nagsabi niyan. Sir, malapit na po ang State of the Nation Address o SONA ni Marcos Jr. Meron po ba kayong maalala na significant na maaaring maipagmalaki niya sa darating na SONA? Magandang tanong yan, Admar. Sa tingin ko, marami siyang ipinangako noon, pero sa tingin ko walang nangyari. Unang-una, yung railways na sinasabi niya, subway, I should say. Sabi niya, sa panahon niya, magkakaroon na tayo ng subway. Pero hanggang ngayon, nasaan yung subway? Parang natigil pa nga yata yung operation dyan, ang construction. Dahil siyempre, saan pumunta yung pera? Nawawala, di ba? Ang daming kinulimbat na pera, 1 trillion pesos. Hindi lang sa flood control. Ang dami pang iba dyan. Alam na alam ng taong bayan, mula sa PhilHealth, kung ano-ano pa, kinulimbat lahat yung pera. Kahit yung mga foreign funded, yung contribution ng government, nawawala din. So yun, yung pinangako niya noon na yung bagyo na overwhelm lang yung yung mga flood control projects natin. At tuloy-tuloy nating gawin 'yan. Ano nangyari? Yun pa yung source ng scandal, 1 trillion pesos. At wala na yung mga flood control ngayon. Wala talaga. Iba pa nga ghost projects. So marami siyang pinangako sa ating bayan. Katulad yung acronym ng pangalan niya, BBM, Build, Build More, referring to projects or maybe social services. Pero anong nangyari? Tinan mo, yung lindol na lang sa Mindanao. Ano bang binigay ng gobyernong tulong para sa mga apektado doon? Sa tingin ko, kung mayroon man, very, very minimal. Very, very minimal. Mabuti na lang at nandyan si VP Inday Sara Duterte, bagamat napakaliit ng budget ng Office of the Vice President. Kitang-kita naman yung kanyang pakikiramay sa mga tao doon at buhos ang kanyang tulong sa mga taong apektado ng lindol. Opo. Marami pang iba. How about po doon sa sektor na minsan nyo pong pinamunuan nung kayo naging CHED Commissioner, nung kayo naging representative sa mga indigenous people? Wala ba kayong na-monitor na may mga significant na mga good news, development doon sa mga sektor na yung minsan na inyong pinamunuan? Sad to note, Edmar, wala akong narinig. O hindi, nagbago lang yung leadership ng National Commission on Indigenous Peoples, pero napakaganda ng batas na yan kasi ako yung isang principal author niyan, yung IPRA law. It's the Bible of the protection of the rights of indigenous peoples, especially over the ancestral domain. Meron ka bang narinig na developmental projects for the indigenous peoples insofar as their ancestral domain is concerned? Wala. It's not even part of the SONA. Wala akong naririnig. How many years na the IPRA law was passed in 1997?
when I was still in Congress. Anong year na ngayon? 2026. It's 29 years. So to speak, yung development funds dapat na ibibigay sa mga development ng mga ancestral domain, noon pa dapat yan. Pero hanggang ngayon wala. Lack of political will. Yan, yun ang konkretong statement ko para dyan. Walang political will yung administration na to para i-empower ang mga indigenous peoples, be it economically, culturally, politically. Wala sa vocabulary nila yun. So nakakalungkot talaga. So yun lang masasabi ko, Admar. The IP being one of the important segment of our society, at alam naman natin na talagang since time immemorial ay ito yung isa sa pinaka-marginalized na sector of our society. Opo, Doc, sa inyong pong obserbasyon, sa inyong pagmamasid sa kasalukuyang administrasyon, saan po ba mas nababaling ang Marcos Jr. administration yung buong atensyon? Vested interest. It's just to protect their political interests to a point na may mga parang movement pa na amendahan yung constitution para ma-extend your stay nila in power. So mabuti na nga at na-anticipate, na preempt ni Senator Amy Marcos yan. At sana they learn their lesson from the expose of Senator Amy Marcos at hindi na nila itutuloy ito. Kasi dapat tuloy ang eleksyon in 2028 nang sa ganon ay magkaroon ng bagong pag-asa ang Pilipinas. Kung tayo'y makapagluklok ng bagong leader na may tunay na malasakit sa Pilipinas. Yun, maliban doon sa corruption na talagang hindi nila kayang hulhin o i-prosecute yung mastermind na alam ng taong bayan. Ang iniipit pa talaga yung mga taong nag-expose ng lahat ng mga ito. Katulad na lang ng isa na dyan, si Senator Marcoleta. At ang iba pa, katulad ni Senator Bato. Alam naman natin na kahit yung batas natin sa Pilipinas ay hindi mandatory na optional lang yung power ng government to send him abroad to be prosecuted there under the ICC. Pero talagang ginagamit yung power na bagamat optional lang, hindi absolute, para ipin down yung kalaban ng administration na to. So, yan, talagang nakakalungkot isipin yung ganitong pangyayari sa ating bansa. Although hindi dapat tayo mawala ng pag-asa, tuloy-tuloy lang yung laban, kasi kung manahimik tayo, magiging manormalize na lang yung kasamaan na nangyayari at malegalize lahat yung mga corruption. Yun, baka tuloy-tuloy pa nga sila in power kung the Filipino people will stop castigating their moves. At tayo nagpapasalamat sa INC at 10 na dyan yung iba't ibang organization katulad ng DDS Saraol, yung organization kung isa na Volunteers for Inday for President, at iba pa, UPI, PANA, etc. So, tuloy lang ang laban, pero nakakawalang pag-asa
Kaya sabi ko, sana there should be, or sana there's divine intervention in the near future. Opo. Doc, si Jade po ulit ito. Huli na lamang, July 6 na. Jade. Yes, July 6 na. Next week na po yung Yes. impeachment trial ni VP Sara. Ano hong tingin po ninyo? Siya ho ba, malaki ho bang possibility na siya'y mapapatalsik considering na lahat po ng mga kalyado niyan yata sa Senado, isa-isa na pong kinakasuhan, ipinapakulong, ginigipit. Yun yung blueprint ng government. Talagang isa-isahin yung mga supporters ni VP Sara nang sa ganon ay they can ascertain conviction in her impeachment trial. Pero kung titingnan mo yung Constitution, very, very clear naman. Marami rin akong post sa ganyan. Yung majority rule na lang, binabali pa nila yon. Tapos sinasabi na yung all members of the Senate doesn't necessarily mean 24. It depends on those senators na functionally available or present, which is the basis of the two-thirds to convict the vice president, which is wrong because the Constitution is very clear. Two-thirds, the basis of the two-thirds is 24 of all its members. Lahat ng expert nagsabi niyan. Pero ginagawaan pa rin ng paraan. Sabihin na lang natin, fix nga yung two-thirds. Anong ginagawa nila? Inisa-isa nga nila. File ng kaso para matakot yung ibang membro ng Senado para bumoto in favor of conviction. So yun yung nakakalungkot. Pero hanga ako doon sa mga ibang senators katulad ni Senator Alan Cayetano, Jingo Estrada, Robin Padilla, Bongo, and the others, Marcoleta. Talaga nanindigan sila kung ano yung tama. Kaya ito, suportahan talaga natin yung ganitong mga senador kasi ipinaglalaban nila yung tunay na accountability at katotohanan. So hopefully, less the political pressure, I'm quite sure na mahirap talagang i-convict si VP Sara dahil nga sa two-third threshold for conviction. Yun lang, hindi natin ma-ascertain yung exchanging hands behind the camera kasi napakahiwaga yung mga kamay na yan, lalo na kung pera ang hawak-hawak ng kamay. At kung kaso ang what you call this, horse trading. Kung ang horse trading dyan, ang basehan ng horse trading ay wala ka ng kaso, bumoto ka lang in favor of conviction, nako, delikado tayo dyan. Kaya mag-pray na lang tayo na manindigan talaga yung mga well-meaning members of the Senate nang sa ganun ay hindi magtagumpay ang kasamaan at para hindi mapatalsik si VP Inday Sara in the impeachment trial. Alright. Doc, maraming salamat po sa inyong oras at sa pagbibigay po ng impormasyon ngayong umaga. Good morning po sa inyo.